Mayong udto. Ano yung kuntuhon? Mag-video ko daan kasi di ko ka lugar-ugma trabaho. Ako pong i-advance lang ko ini. Ang lawa. Sabi mo ang tuyo sa akong kasing-kasing pag-ampo kanto sa Diyos. Maunta, kining niya denomination, naglanlain nga iglesia. Magkahibalo ta sila, kakabot sa pagsabot sa kamatuoran. Palilaing kamatuoran, tibuok kamatuoran. Kung sa'y paagi sa Diyos, alang sa kaluwasan, sa imong kalab. Nagkaroon ng lain-lain paagi, lain-lain pagtulunan. Tamtang, yes, balang kasulatan, pagtulunan ra ni Kristo, makinanglan anak ka magpabilin. Sa Second John 9, ingon niya, bisan kinsang nagauna, wala magpabilin sa pagtulunan ni Kristo, wala siya Diyos. Apan bisan kinsang nagpabilin siyang pagtulunan, ana niya ang amahan o ang anak sa. Musa, kinintibok kasulatan ato naninggi, ako naninggi pasabot sa inyo, naglantaw lang is usa ka manluluwas. Human mahulog ang taos sa pagkasala. Dili kay ingon ang kapanunod sa sala ni Adan. Wala ta magbuhat sa, wala ta kapanunod yan na. Kung dili, kita mismo mo ni anining kalibutan sa sala. Kung antong lawas nga gisulog na iya sa sala, ay matintal ta. Ay mga panghibog ng kalibutan na. Ang tanan na kasala, mahintil magkudiyo. Akong paabot ninyo mga bugos ng tambak. Ano ba na nagsalig? Ining Old Testament law, God through Moses, nga nakamatay New Testament. Pagtulunan ni Kristo. So, sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 20, hantod sa 26. Di ba luta nga sa atubangan sa Diyos, walay taong pagmatarungon, pinangis pagtuman sa kasuguan. Ay pinangis kasuguan, nag-abot inon, ang kahibalo, tungon sa sala. Ngunit suwat. Kunya, ang guman siya pagtudlo ng kasuguan. Bentiuno. Pankaron sa gawas sa kasuguan ang pagkamatarong sa Diyos. Gipahayag nga, gipamatud-an sa kasuguan o sa mga manalagna. Gawas sa kasuguan ang pagkamatarong sa Diyos. Kadto gayod nga pagkamatarong sa Diyos pinagi sa pagtuo kang Jesucristo. Alang sa tanan kanilang aming tuo kay walay kalainan. O diyo ka magmahintil. Kaya ang tanan na pagkasala o nawad-an si Maya sa Diyos, sila pagkamatarungon pinagsiyang grasya. Ingon nga gasas pagkatinubos, diya kang Kristo Jesus. Nga itanyag sa Diyos, ingon halad pasiguli pinagsiyang dugo. Nga sa maong halad pagadawaton pinagsiyang pagtuo. Kini mo'y pagpakita ang pagkamatarong sa Diyos, kaysa langit nun pagkamayantuson, gisailuan na yung kasalanan, nga nahimo ka na ito. Kini mo'y pagpamatuod, nga karong panahon na siya matarong. Kung siya mga matarong ang yun sa tao nga may pagtuo kang Jesus. Bisan pa si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang suwat niya sa taga-Galacia, Kapitulo 2, versikulo 16. Patinaw ni sa mga kasulatan. Yun din ngani sa himbaluan ta, nga ang tao wala pang matarong nga gikan sa mga buhat sa kasuguan, kundili pinagi sa pagtuon sa Kristo. Bisan kita mituo kang sa Kristo, anong kita pagamatarungon pinagis pagtuo o dili diha sa buhat sa kasuguan. Kay sa buhat sa kasuguan, walay bisan kinsa nga tao nga pagamatarungon. Ngano pa man ang suguan? Ibaluta nga ang kasuguan gidugang ang pagpadagsang sa kalapasan. Hangtod mabot ang kaliwat kang kinsa dihimo sa adyo. Muna ang kasuguan.
Galacia, Kapitulo 3, versikulo 19 sa inyong Biblia. Pag-abot na sa kaliwat, kang kinsag himo ang saad sa Diyos kato ka Abraham. Sa Galacia, Kapitulo 4, versikulo 3, magsugod hangtod sa 5, muna suwat. Ingon man usab kita, nga sa bata pa kita, mga ulipon kita sa ilawom sa mga bata nga pagtulunan sa kalibutan. Apan sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak nga natawo sa usa ka babay, natawo sa ilawom sa kasuguan, aron pagtubso niya sila nga anaa sa ilawom sa kasuguan, aron makadawat kita sa pagkamsinagop ng mga anak. Gibuhat sa Dios sa mga Hudyo ngayon ang Apostol Pablo. Ito kita mga hintil, mga talabot, tudlo, ano ta, sa mga alamat na magtutudlo. Anong kasuguan sa Old Testament, nilansang ni sa cross atong Ginoo. Muni gilansang niya, muni nalansangan Ginoo. O sa mga bantay ni. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14 ng Biblia. Yung ulit sa gipala ang sinulat sa mga tulumanon nga bato kanato nga mao ang supak kanato matulad Pablo kanato kay siya Hudyo. Bato kanato nga mao ang supak kanato. Ug gikuha niya kini sa taliwala nga iyang gilansang kini sa cross. Sinulat mga ordinansa kasuguang kasulat Moses. Ilansang sa cross Ginoo. Imo nang ibalik, imbes gilansang ang itapos sa Ginoo, ug imo ganing gibalik, adili na nakabubuto sa Ginoo. Imo na nang ka sugo. Sugo na nas tao. Pagtulunan, ibalik ka na sa mga tao, balik sa ubang pundok sa reliyon, inyo na ng pagtulunan. Rosas, Kapitulo 2, versikulo 20. Ngunit suat. Kung kamo nangamatay uban kang Kristo gikan sa bata nga pagtulunan sa kalibutan, sa to'y batang pagtulunan, kanailangan sa kasuguan. Pag-abot na sa panahon, padala sa Diyos anak, binata ng ipon mo. Bata nga pagtulunan sa kalibutan, ngano ba ingon nga mga buhi sa kalibutan? Nagapasakop kamo sa inyong kaugalingon sa mga tulumanon. Dili ka magkupot, dili ka magtilaw, ni maghikap. Kanang tanan nga mga butang, nagakawala uban sa paggamit uyon sa mga sugo o sa mga pagtulunan sa mga tao. Uman na ilisi, uman na nakuha as Ginoo, uman na bungkaga, ikuha niya na una at matukod niya ang kaduha. Kaya lawas ni Kristo hala Diyos kamatayon nga iyang pagtubo sa tanang tao. Dili kay kasuguan na iyang itubos. Kundi sala sa tanang tao. Kapildang nga hintil sa kamatayon. Ito panahon na. Yan na kubalik ko na. Daghan na na kubalik-balik ka nga. Wate labot nga hintil. Sa Brihanong Kapitulo 10. Yan, versikulo. Sabitan niyo pag-ayaw ko nung nga. Tibaw ang yung kumatuuran na. Sabitan niyo pag-ayaw, pagtungha sa itong Ginoo sa kalibutan. Yan, Brihanong Kapitulo 10, versikulo 5 hangtod sa 9 lang. Tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan, sa Kristo. Ngayon siya, ang halad o gasa wala mo pagdawata, kundili yandaman mo ako og sa kalawas. Sa tibuok ng mga halad nga sinunog, halad alang sa sala, wala mo kahimuti. Kunya mingon ako, aniyak karon, mianhi ako sa pagpadron sa basahon. May tungod sa nisulat may tungod ka na ako. Sa pagbuhat sa imong kabubuton, O Diyos. Sa ingon, sa itaas, sa mga halad o mga gasa, tibok halad nga sinunog, sa halad alang sa sala, dili ka mo dawat,
wala ka usab ing kahimot kanila. Kini nga halad humala sa kasuguan. Old Testament law God to Moses. Ingon siya niya karon, mianhi ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. Gikuha niya una aron matukod niya ang ikaduha. Gitapos niya sa cross. Ilansang sa cross ang kasuguan sa Old Testament. Gikuha niya aron matukod niya ang ikaduha. Wala niya. And then, kung imo nang isagol, kay dili mo gina mahimong isagol, sa saad sa Diyos ngadto kang Abraham. Maniingon mas Galacia, Kapitulo 3, versikulo 15, nga, nagasulti lang siya first tao ba, nga itong Apostol Pablo din. Mga igsoon, nagasulti ako ingon na tao, bisan ang usa ka tugon, iya lamang sa tao, apan mapamatud-an na walay bisan kinsa nga makapawalay pulos kaniya kung makadugang niini. Saan sa ara? Saan sa Diyos nga kang Abraham? Way labot ng kasuguan. Di sad mahimo idugang. Diba? Inyong idugang. Kalibog ng tao no. Ano man ang aron sigarbo? Dili mahimo idugang. Kung imo nang idugang, imo nang dadunan duha, nahubog kag nanapaw. Sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, ipasambingay na sa kapanagtiayon. No? Kung tinuod ni ang kasuguan ni ug ang Old Testament law ni ug ang New Testament law. Ngunit kung wala ba kamo mga sayod, mga igsoon, kaya nagasulti ako sa mga tao nga nang hibalo sa kasuguan. Ang kasuguan adunay kagamhanan sa tao nga idugayon nga siya buhi pa siya. Kaya ang babae nga adunay bana tungod sa kasuguan, nahigot sa iyang bana, samtang buhi pa siya. Apan kung mamatay ang bana, nahigawas siya gikan sa kasuguan sa bana. Sa ingon ni ana, kung maasawa siya sa lain nga lalaki, samtang buhi pa ang iyang bana, paganganlan siya nga mananapaw. Pan kung mamatay ang bana, mahigawas siya sa suguan sa pagkaagi nga dili siya mananapaw, bisan pa maasawa siya sa lain. Sa 4, busa mga igsuon ko, nangamatay sab kamo ngadto sa kasuguan pinagi sa lawas ni Kristo, aron mahiusa kamo sa lain, bisan kaniya nga nagbanhaw gikan sa mga minatay, aron makapamunga kita og mga bunga ngadto sa Dios. Diba? Mamatay usa kas kasuguan, usa ka maadto. Namatay tas kasuguan, diya sa lawas ni Kristo, kaya iya nagilansang sa cross. Yung gidawat ang tungloan na dito. Galacia Kapitulo 3, versikulo 13. Matinunglo ang matausa nga pagabitayon sa kahoy. Yan nahimo siyang tunglo tungod kanato. Ato tatong tunglo niya gitubos. Kita po mga hintil na apilta kay dugo ang Kristo, matinunglo mo tang labaw kay ingan lagot ang mga magkasala, mga mahugaw. So, tay labot mga kasuguan. Tugon, tay labot. Paano mahintil, patakal pong simbang mga Diyos. Kaya, ang kaluwasan, alang man sa tanang tao, nakapilag ta sa dugo sa itong kamatayon ng Kristo ito mga. Ang subo ng palandungon, nga kita nung nga hintil, nga walabot sa suguan, di apil tagsabong na ni mga way alamag na magtutudlo. Kung sila mahimong magtutudlo sa balaod, sila kasabot sa mga butang nga ilang ginalitok o gipamatud-an gayon nila. 1 Timothy chapter 3 at chapter 1 verse 7. From 3 to 7.
Tanawan yung paraasang kasuguan. Basahan nyo na. Ang gigiya sa inyo. Unang sulat ni Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod sa 12. Tanawan yung paraasang kasuguan. Para bas mga tao na mataron. Sa Roma, Kapitulo 8. Ingon ni. Musa karon walay pagkahinukman sa silot ni adtong mga anak kang Kristo Jesus nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. Sabot. Di ka uyon sa balaod sa unod. Old Testament law, balaod sa unod. Kun dili uyon kas balaod sa espiritu. Dayon ko. Kaya ang kasuguan sa espiritu, in New Testament law, sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nagluwas kanako gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. Kayang wala mahimo sa kasuguan tungod sa iyang pagkaluya, pinagi sa unod, ang Dios nga nagpadala sa iyang kaugalingon nga anak sa pagkasama sa unod nga makasasala ug tungod sa sala, naghukom sa silot sa sala diha sa unod aron ang gikinahanglan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. Pili ka adto kas balaod sa unod o gali kas balaod sa espiritu o ka uyon. Inumdumi nga ang bag-ong pagigsaad mga magwawalis pag ang mga apostolis, they're enjoyed by the Holy Spirit. Balaod sa espiritu. Ayan ang balaod nga gibungkag sa Ginoo gibalik sa mga tao nga ilamag. Inyo ra nang balaod. Dito na imong si Apostol Pedro sa mga buhat Kapitulo 15 versikulo 10. Basahin nyo na napitas lang sulatan. Gikan sa versikulo 5 hangtod sa 10. Ay mga presyo diya nga gusto nga patumanon sa kasuguan ni Moses ang mga nangakabig nga mga hintil. Konsidahan kunuhay. Sa ingon ni Apostol Pedro sa versikulo 10, nganong inyong tintalon ang Diyos pinagi sa pagsangon niya ng yugo nga bisan gani ato mang ginikanan o bisan gani kita wala kahimo sa pagdala. Hindi madagpasan. Ayaw ni sapaw niyo nang di madagpasan sa tao. Old Testament law, God to me. Katawa sa tanasa na isipyat mo. Ito na una sa tanaw ganyan na imong pundo kung baruga. Nauna pag ayo. Ayaw ipahamak ang imong kalag labaw pagbilis kalibutan. What gain for a man if he owned the whole world but lost his own soul? Una pag ayo. Basta girambol ginanong Old Testament law of God through Moses and the New Testament of Christ. Dili na kabubutos Ginoo. Kabubuto na pikas. Palikayan na sa Ginoo. Ang Old Testament law of God through Moses. Kaya dili na mo'y makapamatarong sa tao. Sa pagkamatarong, ano yun ang isagol? Parang daghang mahimong kasala. Sa ano na pa kayo, panggawas mo niya, magpalain mo. Pangitaan yung kamaturan, samtang ikaplagan pa. Inilang kutob, mayong hapon.